Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anyway, kahit anong mangyari bukas, hindi makakatulog ng maayos ang apat ngayong gabi. Kahit pagod, nakahiga pa sila at nakatulog ng diretso. Ang bilis ng 30,000 katao ay napakabilis. Pagbalik ni Han Sanchen, marami ng simpleng bahay ang naitayo na. Kahit na ang bahay ay napakasimple, hindi bababa sa ito ay halos hindi kayang tumanggap ng mga tao, at ang panahon sa 8 Desolation World ay itinuturing na stable. Isang grupo ng mga babae at miyembro ng pamilya ang nakatira sa bahay, at halos hindi makayanan ng mga lalaki, pero okay lang. Nakahiga sa silid, hinikayat ni Ivory si Han Nayan na matulog bago dumaikit sa gilid ni Han Sanchen. Nabalitaan kong pagod na pagod sina Pimo at Piyuan. Tumawa si Ivory. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, kung hindi mo pinutol ang jade, hindi mo ito magagawang sandata. Pero kailangan mo ring bantayan ang intensity. Total bata pa lang silang dalawa. Tinapik ni Han Sanchen ang kamay ni Su Yingxia, huwag kang mag-alala, may sukat ako. Tumango si Ivory, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, ngunit nakita niya si Han Sanchen na may iniisip habang nakadilat ang kanyang mga mata. Anong iniisip mo? Anong klaseng training ang gusto mong ibigay sa kanila bukas? Umiling si Han Sanchen, hindi, mayroon akong 10,000 paraan para sanayin ang bagay na ito. Iniisip ko ang 8 Desolation Book. Ang 8 Desolation Book, oo, syempre naalala ni Han Sanchen ang mga salita ni Molong. Higit sa lahat, sa katunayan, alam ni Han Sanchen na may mali sa bawang Tianshu, ngunit sa paalala ng Magic Dragon, mas lumakas ang pakiramdam na ito. Itong matandang bata, bakit ka nagsinungaling sa sarili mo? Sa tingin mo may mali sa kanya. May malaking problema siya. Matigas na sinabi ni Han Sanchen, gusto kong tanungin siya, ngunit alam na alam kong hindi ito aaminin ng matandang ito. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay upang makahanap ng ilang dahilan o katibayan, upang ang lalaki ay walang pagkakataon na magkwibal. Gayunpaman, hindi inisip ni Han Sanchen kung paano ito mahuhuli. Bahagyang ngumiti si Ivory, at hinawakan ang kamay ni Han Sanchen, kung hindi mo ito maisip, huwag mo itong isipin. May mga bagay, kung mas nababalisa ka, mas mahirap itong makamit. It's a normal heart. Pagdating ng panahon, natural na lalabas. Tumango si Han Sanchen, okay, ayoko. Nga pala, nitong mga nakaraang araw, kapag tapos ka na sa pag-aayos ng mga miyembro ng pamilyang ito, pumunta ka rin sa kakahuyan. Ano, may special training din ba ako? Tumawa si Ivory. Sa katunayan, noon pa man ay gusto ni Han Sanchen na pagbutihin ang lakas ni Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang aking asawa, sino ang aasahan kong mag-aalaga kung wala akong pakialam? Hindi hiniling ni Han Sanchen kay Ivory na tulungan siya kapag lumakas siya, ngunit gusto lang niyang maging ligtas siya at hindi masaktan ng mga masasamang tao. Ipagluluto ka ng asawa ko ng maliit na kalan, paano? Ngumiti si Han Sanchen. Hindi napigilan ni Ivory na matawa, at ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib ni Han Sanchen, okay. Isipin kung kailan nahiwalay ang mundo ng Xuanyuan, silang dalawa ay nasa langit at lupa, ngunit ngayon, kapag pumunta sila sa 8 direksyong mundo, mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng isa't isa. Napakalinaw ni Ivory na ang pagbaligtad na ito ay dahil sa patuloy na pagsisikap ni Han Sanchen, ngunit pati na rin ang pagnanais ni Han Sanchen na protektahan ang kanyang sarili. Only. Anong meron? Nang marinig ang buntong hininga ni Ivory, nag-aalalang nagtanong si Han Sanchen. Umiling si Ivory at pilit na ngumiti, wala lang. Totoo. Ngumiti si Ivory Zia at inikot ang kanyang mga mata,
talaga. Kung ganoon, ano ang nangyayari sa iyo, ano ang nangyayari sa akin? Anong ibig sabihin? Espesyal na pagsasanay. Ngayon na, medyo nalito si Ivory. Gabi na, anong special training ang ginagawa mo? Ngunit sa sumunod na segundo, biglang namula ang kanyang magandang mukha, at agad niyang naintindihan ang tinutukoy ni Han Sanchen. Bastos ka. Ngunit bago pa siya makapag-react, sumugod na si Han Sanchen. Nasa tabi ko si Nianer. Si Han Nael lang ang naririto, kung hindi, ang gabing ito ay nakatakdang maging walang tulog. Kinaumagahan, nang magising si Ivory, bumangon na si Han Sanchen at umalis. Bago magbukang liwayway, maagang dumating si Han Sanchen sa gubat. Dahil ngayon ang oras para sa tunay na espesyal na pagsasanay, natural na gustong maghanda ni Han Sanchen ng isang malaking sorpresa para sa kanilang apat. Iba sila sa Sharp Knife Squad. Para sa squad, ang unang kinakailangan ni Han Sanchen ay ang kanilang kakayahang mag-coordinate ng mga operasyon, pati na rin ang mga sorpresa at nakatagong kakayahan. Ngunit para sa Scar 4, ang hiniling ni Han Sanchen ay napakalakas na individual na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa makatuwid, ang mga kinakailangan ay iba, at ang mga paksa at kahalagahan ng natural na pagsasanay ay iba rin. Medyo maliwanag lang ang langit, at kinaladkad ng apat na tao ang kanilang pagod at sugatan ng mga katawan. Nang makita silang apat, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nakapahinga ka ba ng maayos kagabi? Kamusta ang pahinga mo? Ito ay isang magandang tanong. Bagamat silang apat ay may espesyal na order ni Han Sanchen kagabi, eksklusibong masisiyahan sila sa kubo na itinayo ni Han Sanchen at ng iba pa sa 8 Desolation World. Ngunit ang magandang kondisyon ng tirahan at magandang pagtulog ay ganap pa ring dalawang konsepto. Hindi bababasa. Ang apat sa kanila ay nag-iisip kung anong uri ng pagsasanay sa demonyo ang mangyayari ngayon, paikot-ikot magdamag, nag-aalala. Sa ngayon, nakikita si Han Sanchen na nakatayong mag-isa sa gubat na naghihintay sa kanila, halo-halong damdamin ang kanyang naramdaman. Sa kabutihang palad, nang dumating silang apat, nalaman nilang walang ibang nakakatakot na bagay sa kanilang paligid, na nagparamdam sa mga tao ng labis na swerte. Pero sa kabilang banda, ang nakakalungkot, may mga bagay na mas kakaiba at nakakatakot dahil lang sa hindi nila nakikita. Hindi naman masama, si Daoskar ay palaging pabaya, ngunit sa oras na ito ay hindi niya mapigilan ang pagiging mahiyain, at sinabi ng may konsensya. Sumulyap sa tatlo pang tao, napayuko silang tatlo at tumango lang bilang sagot. Mabuti pang magpahinga ng mabuti. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay nagsimula na ang ating pagsasanay ngayon. Kung hindi mo kayang panindigan, it's still the old rule, just say that you're scared, and you can quit training. Ako, si Han Sanchen, ay hindi kailanman pinipilit ang sinuman. Nagangat ng ulo ang apat. Sa kasalukuyang sitwasyon, makakagat lang sila ng bala, hindi kami susuko. Well, simulan na natin ngayon. Matapos mahulog ang mga salita, ang apat ay hindi namamalayan na tumingin sa paligid. Kung tutuusin, ito ay kahapon, at walang sino man ang nagre-react, isang kumpol ng mga kakaibang hayop ang biglang dumating mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iling, ang paligid ay tahimik din, na parang, wala. Baka naman masyado silang nag-iisip. Sa pagbabalik tanaw, nakatayo pa rin doon si Han Sanchen, hindi gumagalaw o umaalis. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ang simula? Mahinang tanong ni Scar. Ngumiti si Han Sanchen, nagsimula na. Then why don't you leave? And what is the training program? Isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Han Sanchen, napakasimple ng mga paksa sa pagsasanay. Mula ngayon, sasalakayin na kita ng buong lakas. Apat kayo, tig-iisang oras. Sa madaling salita, sa susunod na 4 na oras, sasalakayin kita, at kung gusto mong makamit ang iyong layunin, kailangan mong magpumilit ng ganito katagal. Sandali lang. Sa pagkakataong ito, kahit si Hyjin, na laging tahimik, ay tulala, pinuno, ano ang sinabi mo? Isn't that clear enough? Matatalo ko kayong 4 sa loob ng 4 na oras. Kung makapagpumilit kayo, tapos nalampasan nyo na ang unang level. Kung hindi nyo kayang magpumilit, napakasimple lang. Magpatuloy ng 4 na oras. Maaaring medyo malaya ako, kaya, ilang beses kang nabigo, tutulungan kitang sumubok muli,
hanggang sa makapasa ka sa antas. Depende. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ng apat na mapa-atres ng ilang hakbang. Ikaw ba ang fucking devil? Napaka-pervert mo para pahirapan kami ng 4 na oras. Ito ay hindi pagsasanay sa lahat, ay ito. Ito ay isang eksena ng malakihang pag-abuso sa pagkain. Ito ay hindi dahil tayo ay walang kakayahan, ngunit dahil ang kalaban ay napakalakas. Leader, hindi ba medyo unfair sa'yo ta? Putukan tayong 4 na oras pa. Walang imak na tumingin si Daoskar kay Han Sanchen. May problema ba? Tanong ni Han Sanchen. Humalaklak si Scar, hindi, ikaw ang boss, syempre ayos lang ang sinabi mo. Pero, sa kakayahan natin, baka guluhin ka ng pinuno para maging mas makatotohanan. Mukhang hindi ka namin nasaktan, pinaghihiganti mo ang sarili mo. Binugbog sila ni Han Sanchen, hindi banggitin ang 4 na oras, natatakot ako na 4 na galaw iyon, at kailangan nilang pahirapan hanggang sa hindi nila mahanap si Bei. Damn it, hindi ito for fun. Paano mo malalaman ang potential mo kung hindi mo susubukan? Tumawa si Han Sanchen. Damn, it has nothing to do with whether you try or not, and it has nothing to do with if you have potential or not. You have absolute strength, and we have nothing to play with, walang pakialam na sabi ni Scar. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, wala siyang pakialam kung masaya ka o hindi, ang buong tao ay direktang pinatay. Depende, si Peklat ay hindi malay na nagmura. Lola, binubuli ng Panginoon ang maliliit sa malalaki, nandito na sila, tumayo na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, nagkatinginan sina Daoskar at Hyjin, at pareho silang sumugod kay Han Sanchen. Kayong dalawang maliit, bilisan mo at umatras muna, harangin muna natin. Ang dalawang lalaking ito ay halatang may utak pa rin, dahil alam nilang dalawa ang may mas magandang cultivation base, dapat silang lumaban muna at hayaang makatakas muna ang mga mahihina. Ang layunin nito ay upang makakuha ng pinakamaraming mga tauhan ng seguridad sa limitadong oras. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, tumalikod at kinatok ang Peklat na lumilipad gamit ang isang palad. Ang palad na ito ay napakalakas, ngunit ginawa ito ni Han Sanchen. Ang lakas nito ay sapat na para lumipad si Scar ng higit sa 10 metro ang layo, at sapat na rin ito para maramdaman ang pangibabaw na katawan ni Scar na kasing sakit ng pagtama ng tren. Gayunpaman, sa kaso ng malaking dispersion ng lakas, hindi ito magdudulot ng malubha o nakamamatay na pinsala sa loob ng katawan ni Scar. Ang pagsasanay ay pagsasanay, ang buhay ay kamatayan, ngunit hindi talaga sila papatayin ni Han Sanchen. Talagang lumipad si Scar ng mahigit 10 metro ang layo. Bagamat hindi pinigilan ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay, ang sobrang lakas ng epekto ay nagdulot ng bula sa bibig ni Scar, nawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Hyjin. Sa pagtingin kay Hyjin na nag-iisa at direktang nakagapos ni Han Sanchen, nakita ito ni Scar sa kanyang mga mata saglit at nababalisa. Sa kabilang banda, nakita ni Hyjin na napakalayo ng pagbaril ni Scar, at laking gulat niya na si Han Sanchen ay talagang hindi nagpapigil sa laban, kaya ngayon ay mapapainit na lamang niya ang kanyang mga ngipin sa malamig na pawis. Mabangis na lumaban si Han Sanchen. Talagang mabangis at nakakatakot ang pag-atake ni Han Sanchen. Sinubukan ni Hyjin ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tila siya ay labis na naguguluhan at nag-aatubili sa pagharap sa pag-atake ni Han Sanchen. Siya ay umatras muli, at siya ay naguguluhan habang nakikipagtalo. Patuloy siyang binugbog ni Han Sanchen at patuloy na umaatres. Pagkakita ko pa lang, hindi ko na napigilan. Hyjin, kahit alam mong hindi mo siya kayang talunin, huwag kang mawawalan ng kontrol. Kung hindi, lalo ka lang maguguluhan at hindi mo siya kayang talunin, dahil sumuko ka na. Nagbabala si Han Sanchen. Nang marinig ito, naggat ang mga ngipin ni Hyjin at tumango. Sa sumunod na segundo, sinubukan niyang ayusin ang kanyang kaisipan, at pagkatapos niyang ganap na kumalma, nagsimula siyang gumawa ng mas banayad na mga hakbang laban kay Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen sa kasiyahan. Bagamat talagang dehado pa rin si Hyjin nang lumaban sa kanya, at least medyo relaxed ang mentality niya, at maayos na siya sa pagtanggap ng mga galaw. Para kay Han Sanchen, ito ay isang bagay na dapat ikasaya. Susunod, kapag naayos na ang kaisipan, ito ay magiging mas panloob na usapin. Sa pag-iisip nito,
hindi tumigil si Han Sanchen. Sa kabaligtaran, ang kanyang pag-atake ay dumating ng mas mabangis at mabangis. Saglit, ang kawawang Haijin na nagpatatag sa kanyang kinatatayuan ay lalong naduraj. Itaas ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong mga paa. Tumayo. Lumaban ka, tanga. Ngunit nang matarante si Haijin, sunod-sunod na siyang nilapitan ni Han Sanchen, inatake siya habang tinuturuan siyang lumaban. Gamitin mo ang mga mahiwagang kasanayan na itinuro ko sa iyo noong nakaraan. Ibinalik siya ni Han Sanchen gamit ang isang palad, at kasabay nito ay hinimok siya. Nang marinig ito, nagulat si Haijin sa mismong lugar. Ang mga pagsasanay mula sa huling pagkakataon. Pero, leader, ako, hindi ko pa natutunan. Alam kong hindi mo ito natutunan, ngunit sa ilalim ng anong mga pangyayari maaari mong malaman ito ng pinakamabilis. Malamig na sabi ni Han Sanchen. Muling natigilan si Haijin, ngunit sa sumunod na segundo, bigla niyang naintindihan ang tinutukoy ni Han Sanchen. Ang ibig sabihin ng pinuno ay ang pagsasanay ay ang pinaka-epektibong paraan upang subukan ang lahat. Tama, ang proseso ng pagkatuto ay magiging mas memorable lamang kung patuloy kang magsasanay sa labanan. Ang mga nagsusumikap sa dulo ng kutsilyo ay palaging magiging mas mahusay kaysa sa mga nagsasagawa ng ostentation sa bahay. Ito ay isang walang hanggang katotohanan. Hindi masyadong tanga. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, sumugod muli sa tapat. Huminahon si Haijin, inalala ang ehersisyong Zinjo sa kanyang isipan, at ang Zinki sa kanyang katawan ay umikot din ng naaayon. Unti-unti, natamo ni Haijin ang hindi pa nagagawang katahimikan. May kakaiba pa siyang naiisip sa kanyang puso, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Nakita ni Han Sanchen ang lahat ng ito sa kanyang mga mata at alam ito sa kanyang puso. Sa larangan ng digmaan, ang tiwala sa sarili ay isang magandang bagay. Ang gusto niya ay ang uri din ng tiwala na ugali na maaaring taglayin ni Haijin kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway. Kung hindi, ito ay ang pinakakaiyahiyang bagay na magpasuko ng iba ng hindi lumalaban. Siyempre, hindi ganito nabubuo ang tiwala sa sarili. Hindi rin nabubuo sa pagmamayabang, pero biglang napamura si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!